Ngayon pa lang po lumalamig actually. Anong oras na po ba tayo? Teka. Ayun, 9:13 o 9:14 no ng gabi. So ngayon pa lang po lumalamig. I just feel the blowing of the wind right now na malamig. Actually kanina wala po talagang hangin even though pumaroon ka man sa labas. Okay? Pero ngayon po may gusto po akong talakayin sa inyo. Okay, ito po. Makinig pong mabuti. It's about our identity. Our true identity in Christ Jesus our Lord. Pag sinabi mong identity, ito yung bagay na gustong gusto mong ma-identify ka. Okay, let me cite you example. Kung merong darating na mga celebrity sa inyong place, actually, masama ang loob ko po dito sa mga ganitong events sapagkat one time, kami po ay nag-organize ng isang Bible study and then, ang nangyari, umuo yung mga tao until nalaman nila dito sa malapit po sa pagdarausan ng Bible study, may darating na mga artista. Nagpro-promote ng kanilang mga pelikula. No naming names. Okay? Nagpro-promote ng kanilang mga pelikula. Out of 20 invited na dadalo sa Bible study, dahil narinig nga po nilang darating malapit po rito sa pagdarausan ng Bible study namin, darating yung mga artista, celebrities and all that. Out of 20, dumating lang po 4. Naghanda pa kami and all that, pero hindi po naman nasayang sapagkat alam po ba ninyo, kapag uusapan ninyo ang words ni Jesus, ito po ay may balik. Meron pong katuturan pa. Yeah. Ngayon, kinabukasan sa laman ng mga Facebook ng mga kasama namin, siyempre nandoon yung mga artista niyan. May mga picture sila. Ito sinasabi ko, makinig po mabuti. May mga nagpa-picture sila, todo ngiti sila. Okay. Doon nila gustong ma-identify na itong artistang ito, sikat ito, kaya sila ay, di ba? Todo smile while, yeah. Pero, ang problema is this. Pagdating natin sa CR, may amoy. Di ba? May mga amoy din yung i-deposit doon. Pinaganda ko po, no, ayaw kong sabihin yung term. Pero pagdating sa CR, pare-pareho. Di ba? Doon mo gustong ma-identify sa, di ba? Tapos dito po sa Facebook, dito po may mga shorts po rito, nakikita ninyo, marami mga instant crush kung tawagin. Dati po noong 2014, may isa pong sikat na banda. May kanta silang Instant Crush. Isa pong banda sa Amerika, nakalimutan. Ayun, Daft Punk. May kanta silang Instant Crush. Ginawang single pero hindi naman masyadong kumita. Pero may kanta silang Instant Crush. Parang doon nila kinuha yung, nakita kita, crush ko agad. Ganda, di ba? Pero ang hit, ang amoy sa kilikili, hindi mo maaamoy sa dito po sa virtual. Hindi mo maaamoy ang anghit ng lalaki maski nakikita mong cute yan dito. Bakit? Brutal ba yung mga pananalita ko? Hindi po. I'm just telling you the truth. Okay, makinig pong mabuti. Para malaman natin talaga kung kanino tayo dapat identify, no? Okay, makinig pong mabuti. Yung mga gustong-gusto mo, instant crush na nakikita mo rito, okay? Ito po ay may pandadaya ang demonyo na ginagamit. Maramang sa mga itsura, talaga may itsura. Pero sabi ko, ang anghit, ang bad breath, hindi mo makikita rito, maaamoy agad sa virtual hanggat di mo nakakasama yung taong yon. Actually, may nagsabi sa akin, brother, yung matagal ko ng crush, ang lakas pala ng putok, kanya sa akin. Sabi ko naman, kung talagang mahal mo siya, kanyang gano'n. Ay, hindi, sabi niya gano'n. Hindi pa nga niya ako nililigawan, sabi niya gano'n sa akin. Salamat naman, kanya. Tignan po ba ninyo yan? Pag nung naamoy niya na, ayaw niya na,
Nag-gets niyo po ibig ko sabihin? Okay, ganito, makinig po kayong mabuti. Ito po lahat totoong nangyari. Kasi sa dami ng mga Bible study namin, iba't ibang tao ang amin pong na-encounter. Kabilang po ito, ang baho ng kilikili niya. Sabi niya, maski malayo pa lang, naaamoy na namin. May anghit kanya. Pero ano yun? Parang kumbaga mati ni idol nila. Parang ganun. Dahil yung, di ba? Sa mga nakita rin niya sa Facebook, gwapo. Sa mga TikTok, gwapo. Ang lakas pala ng putok, ang hit. Sabi niya, buti hindi ka pa niligawan. Oo, kanya gano'n. Noon amoy ko, ayaw ko na, sabi niya. Ano ang lesson dito? Makinig pong mabuti. Maring nakakatawa, pero totoo po lahat ay sinasabi ko dito. Na-encounter ko po lahat ito. Gusto mong gusto mong maging ma-identify sa mga ganon? Ganon lang? Kasi lahat po dito sa mundo, fallen world po ito eh. Fallen world po itong mundong ibabaw na ginagalawan natin. So, lahat po dito may mga kapintasan. Makinig po kayong mabuti. Si Lord Jesus, perfect. Pero minsan, dinededma natin siya. Ang sama ng loob ko noon nung nagpasinaya kami ng Bible study, invited 20 persons. Naghanda pa man din kami. Pero dahil may mga artista, mas gusto nila yun. Right, may pang-akit talaga ang mundo. Dahil ang sanlibutan ito ay sanlibutan ni Satanas, sabi nga nung iba. Pero I don't believe in that. Ang sanlibutan nito ay si Jesus pa rin ang may-ari. Kaya lang, yung sistema, that's it, yung sistema na pinaiiral dito ay sistema ni Satanas. Di ba? Lalo na ngayon, makabago na po, pa-TikTok lang. Instant crush. Inamin mo ang hit. Oh, dismayado ka ngayon, bebe. Di ba? Wow, bebe. Dismayada. Yung po sinasabi ko po sa inyo. So, isa naman daw, bad breath. Sabi ng kapitbahay namin, naamoy niya bad breath daw. Yung tinurunahan beauty queen na nagandahan sila, bad breath naman daw. Hindi ko po tinitis dito, pero ang gusto ko lang pong malaman, lahat sa mundong ito, fallen world. Kaya kung mahilig ka sa artista, sa mga idolo na yan, idol mo yan, nonsense yan. Hindi eh. Kasi, you should know, ano ba yung may pundasyon? Ano yung may foundation na matatag? Si Kristo ang sandigang, hindi magigiba. Uy, si Kristo ang sandigang, hindi magigiba, sintatag ng kabundukan. Di magigiba. Yun ang sagot. The Lord Jesus Christ Himself. Kaya sabi ko po sa inyo, kung may nag-anyaya sa inyo sa Bible study, tapos meron naman, halimbawa, malapit kayo dito sa may, anong tawag dito? Sa may, yung mga malapit niya sa BGC. Marami ngayon dyan. Puro mga entertainment, ano. Pero kung may nag-aya sa inyong Bible study, hayaan niyo muna yun. Sa Bible study kayo pumunta. Sinasabi ko po sa inyo, I am asking you to focus on Christ Jesus. Iba na ang panahon ngayon. Ang revelation po ngayon sa akin is iba na ang panahon ngayon. At ito pang pinakamaganda, kung si Jesus ang identity mo, kahit saan ka pumunta, maski magsalamin ka. Tulad niya nasa picture na yan. I like that. I love this. Matagal ko na po sanang gagawin itong vlog na ito pero yun lang, sabi ko kasi presko. Di ba? Pag nagsalamin ka, makikita mo na si Jesus. Kaya minsan may nagtanong sa akin, Kuya, kasi Bible study rin po, anong itsura ni Jesus Christ? Sabi ko sa kanya, ikaw ba tumanggap ka na kay Jesus Christ? Opo, kanya. O magsalamin ka. Yan ang itsura ni Jesus Christ. Wow, halos maiyak siya. Halos maiyak yung nagtanong. Kasi yan na eh. Hindi nawawala ang salvation mo. Mahal ka ni Jesus. Kasi anak ka niya, iniingatan ka niya, sinigtas ka niya, at protektado ka niya. At He is our identity. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the one and only, the God of gods, the God of the universe, the God of the Milky Way, the Lord Jesus Himself. So, siya ang identity natin. Huwag kalilimutan yan.
Jesus alone is our identity. Thank you. And Jesus truly, graciously loves us all.